Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. "Ito ang tagapagmana, halikayo. Patayin natin ang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, "Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Ang bawat maling pagkilos at desisyon ay may kahihinatnan. Sa usapang espiritual, parusa ang tawag natin dito. Ang mga taong gumagawa at kumilos ng mali ang mismong tinatamaan agad nito. Alam naman natin na kung anong laman ng puso at isipan, iyon din ang lumalabas sa salita at sa gawa. Dalawa lang naman ang maaring kahihinatnan. Una, ang kabutihan bilang pahayag ng tunay na sarili, at ikalawa, ang kasamaan bilang pagsalungat sa tunay na sarili. Langit ang gawang naghahayag ng pagtutugma ng sariling pagkilos sa pag-ibig ng Diyos. Impyerno naman ang gawang masama dahil taliwas sa ating tunay na sarili ang naghahayag habang nasasaktan ang mismong sarili, pati na ang kapwa. Ito ang buod ng talinghaga ng Ebanghelyo. Gaano tayo kalayo o kalapit sa ating tunay na sarili? Hilingin natin sa Diyos tulad ni San Juan Eudes, "Panginoon, alisin mo po sa akin ang lahat ng bagay na hindi nabibilang sa iyo."